Pilipino, pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Ang sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin. Pulso ng Pilipino sa Ibay Before. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Palatuntunan noon po ay nasa radyo, ngayon nasa internet na. Katulad ho ng dati, Ed Mancera sa palatuntunan inyong sinusubaybayan. Live po tayo dito ho sa studio ng MI Before Mindoro Internet Broadcast sa Mimaropa Region. Na napapanood saan mang dako, saan mang bahagi ng mundo kapag kayo ho'y naka-internet. At mayroon po tayo mga uploaded episodes sa YouTube, mga kababayan kong Pilipino. Araw po ngayon ng Biyernes, July 19. Tama ba? July 19. At sabi nga ho, ang preparasyon ho ng presidential security ho ng Malacanang sabi nga matindi at may mga paghigpit bagaman sinasabi ho sa PNP intelligence. Wala hong nakikitang sinyalis na may threat ho ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabing maaaring magkaroon ng kakaibang krimen o kaguluhan sa kanyang isasagawang State of the Nation Address. Ito po mga kababayan ang pinagbabasihan dahil ho sa bansang Amerika. Kita naman ho ninyo yung dating Pangulong si Trump nagkaroon ho ng isang sniper shooting incident at bahagyang tinamaan ho sa bandang mukha o pisngi ang naturang president candidate dyan ho sa bansa. Kaya dito naman ho sa bansang Pilipinas, isa ho ito sa mga ikinababahala ng ilan. Dahil kita ho ninyo sa bansang Amerika ho, yung pong pagdating sa intelligence, pagdating sa police security, pagdating ho sa mga bagay-bagay na may kaugnayan ho sa trabaho ho ng pulis sa kanilang bansa ay medyo hindi mo pwedeng tawaran. Pero nakalusot ho yung isang sniper para ho maghasik ng isang ganitong uri ho ng insidente. Kaya dito sa ating bansa, sa sasagawa ng SUNA ng Pangulo, sinisigurado, nagiging mahigpit po ang PNP. At yung pong ilan sa mga kababayan natin, hindi gusto. Tinutuliksa nila yung pong ganitong uri ho ng pagsasagawa ng seguridad. Karapatan at obligasyon ng gobyerno ng buong sandatahan na ang Pangulo ng bansa sa mga gitong uri ho ng okasyon ay masecure. Dahil nga ho, may mga ilan sa mga kababayan natin na hindi man sila o siguro
yung tinatawag na hayagan na pagbabanta sa Pangulo, walang ganon. Pero hindi ho pwede maging kampante ang ating bansa, ang ating mga kapulisan sa mga itong uri ho ng sitwasyon. Kaya ho, dapat matuwa pa nga ang mamamayan na may ganitong uri ho ng seguridad na ipinatutupad. Hindi lang ho sa sasagawa ng suna ho ng Pangulo. Dapat sa mga lugar, sa mga bagay-bagay na nakikita nyo, may mga okasyon, dapat ho ay nandyan ho ang presensya ho ng Philippine National Police. Oo. Para maging kampante ho. Anyway, mamaya ho pag-uusapan natin, dahil dito ho sa Oriental Mindoro, nagparamdam ang napakalakas na buhos ng ulan. Halos 2 araw na sunod-sunod. Oo. At marami naman sa ating mga kababayan ang nakaranas ng pagbaha. Dati-dati may mga lugar na hindi binabaha, ngayon ay binabaha naman. May mga lugar naman na dati-dati binabaha, hindi naman binabaha. Hindi pa ho mapiperfect yan ng pamahalaan ng isang departamento na nagpapatupad ng ganitong uri ho ng mga proyekto na hindi na tayo sana bahain. At mayroon po mga ongoing na ginagawa pa rin ang pamahalaang lokal at pamahalaang nasyonal. Mamaya pag-usapan ho natin yan. Samantala, dakuhan lang natin itong mga pangunahing balita. Pilipino, pulso ng Pilipino. Dito ho sa palatuntunang inyong sinusubaybayan. Napakahalaga ho malaman natin yung po mga partikular na mga news sa national, sa local, at yan ho ang aming trabaho. Yan ho ang aming trabaho na mabigyan po ng balita, impormasyon ang ating mga kababayang Pilipino. Samantala, 3 araw na gunban ipatutupad sa suna ho ng Pangulo. Sabi ho mga kababayan sa balita, 3 araw na iiral ang gunban sa Metro Manila kaugnay ng gaganaping State of the Nation Address o SUNA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 22 taong kasalukuyan. Ayon kay PNP Civil Security Group spokesperson of Police Lieutenant Colonel Edison Goltiano, suspendido ang permit o carry firearms outside of a residence o PTC 4 simula alas 12:01 ng madaling araw ng Sabado, July 20 at tatagal hanggang alas 12 ng hating gabi ng July 22. Ang gunban mga kababayan ay bahagi ng precautionary measure para matiyak ang seguridad sa SUNA. Una nang sinabi ng Philippine National Police na magpapakalat ng 22,000 police sa SUNA. Tiniyak din ng PNP ang pagpapairal ng maximum tolerance sa mga isasagawang kilos protesta sa araw ng SUNA ng Pangulo. Paglilinaw ni Goltiano na epektibo lamang ang naturang gunban sa National Capital Region o NCR. Taliwa sa mga naunang anunsyo na nationwide ang pagpapatupad nito. Dagdag pa ng opisyal, tanging ang mga naka-duty ng uniform personnel ang papayagang magdala ng baril sa mga nabanggit na lugar. Samantala sa iba pang balita, eto, presyo naman ng itlog tataas. Ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso. Tataas pa mga kababayan sa kasalukuyang presyo nito ang halaga ng bawat piraso ng itlog sa mga pamilihan. Ito ang inihayag ni Agriculture Assistant Secretary at spokesperson Arnel Dimisa. Dulot ng nalalapit na pagbubukas ng pasukan
sa mga paaralan sa Hulyo 29. Anya tuwing panahon ng pasukan ay malakas ang demand sa itlog. Gaya ng panahon ng bear months na malakas ang demand ng naturang produkto. Batay sa Department of Agriculture, bantay presyo naglalaro sa 5.50 5 pesos at 50 centavos hanggang 9 ang halaga ng minimum size ng itlog sa mga pamilihan at palengke sa Metro Manila, at maaring tumaas pa ito sa pagsisimula ng pasukan. Pag darating ang bear month o September to December, normally nag-trigger na ng panahon ng paglakas ng demand sa itlog, at gaya ng nabanggit ko before, ayon sa Department of Agriculture, kapag bear month at panahon ng pasukan, sabi ni Dimisa, binigyan din naman ni Francis Oyhara, Pangulo ng Philippine Egg Board Association, nagsimula ng tumaas ang presyo ng itlog sa ibang lugar sa bansa. Nitong Hulyo, ang farm gate price ng medium egg ay nasa 6.46 centavos bawat piraso. Mas mataas ito sa 6.7 kada piraso noong Hulyo. Yan ho mga kababayan, ang balita tungkol naman sa itlog. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Alas 8:37 po ng umaga. Ako pa rin po, Juling Edmond Mancera, sa palatuntunan ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Medyo mainit na ho dito ho sa aming probinsya. Sa mga nanonood sa ibang probinsya ho ng rehiyon ng bansa, dito sa Oriental Mindoro, lalo na ho dito sa First District, nagpapakita na ho ang haring araw. At as usual, may natutuwa na ganito hong panahon, nagpapakita ho ang araw, dahil nga ho ilan sa mga bayan, barangay, lalo na ho sa bayan ho ng Pinamalayan, lubog ho ang kalakhang poblasyon. Bukod pa ho dun sa mga, ito'y kwan lamang, base doon sa mga nakikita natin sa mga post sa Facebook. Hindi pa ho kasama rito, yun pong mga hindi napapakita sa Facebook. Kasi alam naman natin ngayon, wala ka nang maililihim, halos, na mga nangyayari ho sa, hindi naman siguro halos, hindi lahat, pero 99%. Makikita mo na sa Facebook. Kaya, di ba? Yung mga lugar na hindi binaba, ngayon ay binabaha. May mga lugar naman na talagang binabaha pa rin. Diyan ho sa bayan ng Puerto Galera, yung isang dyan, tourism views, yung Tamaraw Falls. Yan naman, tuwing talagang malakas ang ulan, yung pong dadaanan nyo, kasi ang Tamaraw Falls, sa bandang kaliwa ho na rin, makikita ho ninyo yung lumalagaslas at napakagandang tubig. Yung kayang pinaka-falls talaga, makikita nyo. Tapos, dadaanan ho, may tulay ho kayong dadaanan, kasi yung tubig ho dyan, susuot ika nga sa ilalim ho nung tulay, diretso ho dun sa bandang kanan, at doon ho, mayroon hong pwede kayong may disenyo, parang pwede natural design, o ginawa ng tao, pwede ho kayong makaligo ron, at may mga table ho doon. Ang gitahan ho niyan, dyan ho dadaan ang mga commuters. Kahapon ho, at malimit ho itong mangyari kapag ganitong uri ho ng panahon, ay hindi ho talaga nadadaanan na yung lugar na yan. Dahil yung pagsaboy ho ng tubig pababa, yung sabi nga yung tirapsik ho, ay delikado ho yung mga commuters na baka ho maaksidente. Kaya sa mga ganitong uri ho, mga ganitong pagkakataon, hindi ho talaga maaring daanan
Sa babaho niyan, dire-diretso ho yan, ay may mga kabahayan, ay talaga naman hong binabaha. May mga sinasabi ho na mga remedyo ang ating lokal, ang ating provincial government, may mga planong maremedyohan. Hanggang plano pa ho yan. Wala pa. Hindi natin alam kung kailan ho isasakot katuparan. At ito naman ho, sa bayan ho ng Nauhan, dati-rati ho, sabi nga ho ni Mayor Joel Tebes, hindi man mapiperfect, lalo't ngayon ongoing pa. Hindi ho mapiperfect na totally walang baha. Yun ang kanyang sinasabi. Pero may mga lugar na dati-rati ho'y binabaha, pero dahil doon ho sa flood mitigation project ho ng national government, sa ilalim po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na pinagtagni-tagni, pinagsama-sama ho ang budget para ho ikangay magawa ho napapakinabangang bahagya. Ayaw naman natin masyadong magyabang. Pero hindi pa totally. May mga lugar na binabaha at maaring bahain pa rin. Lalo't hindi pa ho tapos itong proyektong ito. Opo. Ang mabigat nga lang ho rito, nung pa lang may, pwede kong i-mention, may ipinost, siguro wag natin banggitin yung pangalan ng kasamahan natin sa industriya ho ng media, may naipost ho na makikita ho na nabutas. Yun pong bahagi ho ng yung pagkakagawa ho kasi ng gabjon dyan ho dito sa kahabaan ho ng ating mga kailugan. Oo. Sa pagitan ho ng Bako at Nauhan. May mga portion ho dyan na simentado. Yung naipost daw ho, ayon sa ating informante, nung kasama natin sa industriya, is nawas out daw ho yun, panahon pa noong July. Yung nagkabahaan siguro, basta't lumaki ang ilog, nabutas ho yung bahagi ng gabyon, yun na ho ay panahon pa noong July. Ayon naman sa ating informante. At yan daw ho ay naremedyohan na. Technically, baka may problema kayo, yung kontratista. At makikita natin, hindi, baka naman pwedeng dipinsan nila yan. Nung binaha, hindi pa gaanong matigas. May yan yung mga common na dipinsa ho. Baka, hindi ho yan dipinsa ng kontratista at saka ng taga-DPWH. Akin lang ho yun. Baka, technically, baka masyado pang malambot. Malambot yung lugar, kaya nung binaha, nabutas. Sabi nga, gumalaw ang aking kamay. Kaya nga, so isa ho yan sa mga technical na po pwede kasi ho, ako naman ho, kaya ako nasasabi yan, ako bagay may pagkakwan din, hindi man ako engineer, pero ako naman ho naghahalo din ng siminto, ako yung nagsisiminto rin ho, nagbubuhos-buhos din ho ako. Katunayan, yun ho aking garahe din binuhusan ko ho ng naghalo-halo ako ng ilang supot na siminto. Natapos ko hong ikangay plantsahin at ikangay patag-patagin ho. Wala pang isang oras ho mga kababayan, bumuhos ho ang napakalakas na ulan. Hindi ko naman ho ikangay napandungan, o nasapinan ng yero. Nawas out. So, lumabas ho yung mga graba-graba. Kung ikangay sa kontrata yan, logi ka na. Logi ka na. So, was out na ikanga. Ganun lang kasimple yun. Baka dyan ho sa lugar na yan, bumuhos nga ang napakalakas na ulan. Pero sabi nga, hindi ka. Kasi gitna Anyway, technical ho ang pag-uusapan natin dyan. Yan daw ho ay na-repair na.
Oo, na-repair na. Ibig sabihin, naremedyohan na ng kontratista. Kung titingnan natin sa bahagi ng technical, ganun nga ang nangyari. Pero kung yan ikangay matigas na, ikangay finish na, nakapangulikta na ho kayo. Nakapangulikta na dyan sa project na yan. Tapos dinaanan ho ng baha na butas. Isa lang ho ang ibig sabihin yan, mga kababayan kong Pilipino. Substandard. Substandard. Ngayon, lagi natin sinasabi na pupuna natin to kasi ang implementing agency ho nitong ganitong uri ho ng project. Hindi naman ho ang mayor. Di ba? Hindi naman ho ang gobernador. Di ba? Hindi naman ho ang congressman. Napakalinaw na ang implementing agency ho, mga kababayan, sa ganitong uri ho ng pagawain ay Department of Public Works and Highways. Sa Department of Public Works and Highways, DPWH, may mga iba-iba ho silang trabaho dyan. Ito ho ay regional project, kaya ang tinatanong natin dito, kinakalampag natin, bukod ho dun sa kontratista, sa bagay, ang kontratista hindi naman ho didipinsa, hindi naman ho basta-basta magsasalita ito, lalo't sa tingin nila sila'y may pagkakamali. Sila ho'y may kasalanan. Di ba? Ang magdidipinsa rito at ang maaari magpaliwanag ho, itong regional office ho, sa pamamagitan ni Regional Director Bernard ba? Pakanan. Wala ho silang kundi. Matagal na ho natin kinakalampag ang tanggapan na regional director. Hindi ho yun para kayo ho'y banatan. Hindi para kayo ho'y ipahiya sa madlang people. Hindi ho kung ano pa. Kaya ho kayo nababanggit saan mang palatuntunan ng radyo, lalo na ho dito ho sa himpilan, dito ho sa MI4. Kundi kuhanin ang panig, magpaliwanag kayo dito po sa mga bagay na ito na nakikita ho ng mamamayan na mayroon ho kayong maaaring pagkukulang at maaaring kayo ho'y may kapabayaan sa mga bagay na ito. Pero nananatili po kayong bingi. Matapos ho yung pagharap nyo sa isang press conference na hindi pa naman matatawag na gusto nyo talagang magpa-press con para magbigay ho ng pahayag dahil kayo ho ay kaya nagkaroon ng press conference sa inisyatiba po ng Philippine Information Agency. Hindi matatawag na nagpa-preskon kayo yung personal at kusang loob nyo na magpahayag ng inyong mga bagay-bagay na dapat ipahayag sa mamamayan, sa mga lokal at national media practitioners sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ay after ho nun, hindi na ho kayo mahagilap. Ang dami mga proyekto dito sa national highways na ang itinuturo naman ng district office ng DPWH ay proyekto ng regional. Tama nga naman. Wala namang kinalaman dito ang district office. Kaya ho mga kababayan, ito sa ganitong uri ho ng pangyayari, muli natin kinakalampag ang tanggapan ng regional office ng DPWH. Yung mga sinasabing sa social media, marami hong may mga aakusasyon na case yung 40-50 raw ho ang labanan. Ibig sabihin ay 40-60. 40% daw ho ang napapapunta sa komisyon sa iba't ibang pinagdadaanan ng proyekto. At marami hong medyo masasakit na akusasyon ng ilan natin mga kababayan dun ho sa mga nasa likod ng ganitong uri ho ng project. Masakit bang sabihin na pwede nating paniwalaan? Yun po ang iisipin. Yun ang lagi kong sinasabi. Wala mang katotohanan, hindi man totoo na kayo ho'y akusahan ng ganitong uri ho ng akusasyon ng ating mga kababayan, lalo na ho yun sa mga proyektong palpak, mga proyektong ikangay sala. Sapagkat ang mamamayan, hindi natin pwedeng gawing bobo.
Mas matalino pa kaming mga observer, mas matalino pa yung mga observer, at saka ito po mga observer, ay ang dami hong utak na mga magagaling kumpara ho sa inyo. Sa totoo lang. Kasi ito usaping project ho. Usaping technical. Yung mga magagaling na hinhinyero, nandyan yan. Sa usapin ng pagpagawaan ng gobyerno. Pero kaming mga sibilyan o kaming mga netizens, kaming mga nag-oobserba sa pamahalaan, ang dami namin. Halo-halo ang utak kung kung anong mayroon kami. Nandyan ang mga magsasaka. Di hamak na mas magaling ang mga magsasaka. Dahil lalo yung mga tao na malapit dyan sa lugar kung saan nandyan ang proyektong ipinatutupad o ginagawa ng pamahalaan. Nag-oobserba yung mga negosyante. Huwag niyong sabihin mga bupol din ito mga negosyante. Di ba? Yung mga mamimili natin. Yung mga professionals. Relihiyon. Mga professionals. Businessmen. O kami-kami na isang iniisip, binabantayan namin kayo. Kumpara doon sa sinasabing task force, kasi may task force dyan eh. Task force bantay proyekto, lalo na nakatuon dyan ho sa flood mitigation project na yan. Ilang sektor lang naman yan. Siguro composite team. Nandyan siyempre PNP. Nandyan Provincial Engineering Office. Municipal Engineering Office. Ano pa? Possible, may DENR din dyan. Possible, mayroon ding taga-NIA dyan. Ano pa? Barangay. Ilan lang kayong nag-iisip kami? Marami. Na napupuna namin na may pagkukulang kayo. Siyempre, pagkasama ka sa task force, ibang ko naman yun. Kayo nag-uusap. Ang mga kindata nyo dyan, nagkakaintindihan na kayo. So yun ho mga kababayan. Ito, general ho ito. Itong sinasabi natin. Ito yung pinakang senaryo na talagang nangyayari. Hindi lang ho dyan sa proyektong yan. Maraming proyekto ho ang pamahalaan na ganito ho ang nangyayari. Ayaw kong i-single out sa palatuntunan natin. Itong proyekto ho dyan ho sa Gabyon-Gabyon na yan. Napakaliit na portion lang ho yan na pagawain ng gobyerno para ikangay tayo magpakagalaiti ho. Maraming mas malalaking proyekto ho. Mismong ang mga regional director, minsan yung mga secretary pa ho, ang nai-involved sa sinasabi natin pagkonsinti sa pagkakamali sa sistema ho ng pagpapatupad ng pagawain. Mas marami ho, mas marami. Ngayon, ang concern lang ho natin dito, bantayan natin dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Biruin nyo, yung binabanggit ko dito, matagal na. Yung pong tulay dyan ho sa pagitan ng parang Bansod at Bungabong o Bansod at Gloria. Hindi ko lang hindi ako sigurado sa eksaktong lugar. Yung pong mas mataas ng isang metro yung dating na tulay, yung bagong tulay doon ho sa pinag-abutan. Yung may flyover. Yun daw ho ang bagong design. May dating tulay, pinalaki, pinalapad, nagkaroon ho ng panibagong gawa, ay ganito ang tayo. Pagpapunta ka ng south, ito yung dating tulay. Pagpapunta ka naman ng north, ito yung bago. Ganyan ho ang tayo. Dito lang yan sa Oriental Mindoro. Ngayon, hindi natin kino-question yung tibay at galing. At magagaling nga ho kayo pagdating ho sa ganyang usapin. Kanya lang ho, papayag ba ang... Hindi ko maintindihan
Nagpapatupad kayo ng proyekto, dapat kaaya-aya naman sa paningin. Sa bagay, kapansin-pansin nga yung ginawa nyo eh. Di ba? At dito lang yan sa Oriental Mindoro. May tulay na may flyover. Pero, sa tingin ng mamamayan, sinasalaula nyo kami. Kami mga taga Mindoro, kami lihitimo mga taga Mindoro. Naglalagay kayo ng isang proyekto na ginagasusan ng lahat ng mga Pilipino sa amang lugar ng bansa dahil kami nagbabayad ng buwis. Iniipon ng gobyerno ang aming ibinabayad para naman para magpagawa ng anumang uri ng proyekto na ang nagpapatupad po ay national government. Kanya lang, ginagawa nyo naman kaming kawawa. Pumapayag ba ang mamamayang Mindoreño na di ba? Ay, dyan sa Bako. Baka ganyan din ang gawin. Pero ang pinapunta sa atin dito, mga ganitong uri ng project, pinapuna namin yung mga Mindoreño. Oh. Ika nga, ginagawan tayo ng proyekto. Sabi nga, may kunho yan eh. May joke may joke tuloy. Oh, may joke ho dyan. Sabi ng politiko, pag nagsalita ako sa entablado. Pag ako mahalal bilang mayor ho ng bayang ito, ng lalawigang ito, pagagawan ko ho kayo ng mga tulay sa inyong lugar. Lahat ho kayo ay pagagawan ko ng tulay. May siraulong sumigaw, Mayor, doon ho sa lugar namin, walang ilog. Paano nyo kami papapagawa ng tulay? Ang sabi ng mayor, huwag kang mag-alala. Pagagawan ko rin kayo ng ilog. Yan na ho yan. Nagpagawa na ho si mayor ng ilog. May mga lugar na binabaha na hindi naman mapagawa ng tulay. Ganun ho yung mga senaryo, mga kababayan kong Pilipino. Anyway, yan ho yung pagpuna natin sa mga bagay na dito lang ninyo maririnig ito. Pagpuna na walang halong politika, pagpuna na ho na yung damdamin ng bayan. Damdamin ng mamamayan. Pinagmamalaki ho ng ang dami hong sumasawsaw sa proyektong yan na dahil daw ho sa kanila ay nagkaroon ng ganyang uri ho ng proyekto dyan ho sa bayan ho ng Nauhan, yan pong flood mitigation project. Sa ilalim po ng administrasyon ni Mayor Joel Tebes, sabi nga, hindi naman inaangkin ni Mayor Joel Tebes. Siyempre maraming ahensya ho ng gobyerno talagang, pero sa pamamagitan niya, napadali, napabilis sa coordination niya, coordination sa gobernador, sa congressman, sa mga regional offices, ay napadali. Kanya lang, doon po sa pagmamadali, ay tingnan natin yung performance ng implementing agency. Sino ba yung mga kontratista dyan? Yun ang tanong dyan eh. Yung mga kontratista dyan, ewan ko lang kung magsasalita kayo. Baka hindi naman ho kayo talaga magsasalita dyan eh. Pero kinakalampag namin kayo, hindi lang ho sa kapalpakan. Hindi lang ho sa kapalpakan ng inyong ginagawa. Ipagmalaki nyo, itaas nyo ang watawat nyo. Ipagmalaki nyo. Ipangalandakan nyo. Ibandela nyo. Ipandera nyo, ikalat nyo. Sa sanlibutan. Na mayroon ho kayong matino at maayos na proyekto dito sa aming lalawigan. Lalo na ho yung mga yung mga sabkon. Yan po nagsasabkon dyan, mga taga rito rin ho yan sa Mindoro. Kasi may polisiya ho ang gobyerno. Ewan ko lang kung tama yung figure ko. Pag 50,000 50 million. Pag 50 million pataas, ang implementing
agencies na dyan sa project, mga regional department na. Kung sa building, concreting, basta may halong simento. Na project ko sa isang lalawigan, sa isang probinsya, ang implementing agency ho niyan, ang nakakaalam kung sino ang pwede makipag-bidding dyan, ay yung regional office. Kunyari ay ang project, ang pera ay galing sa Department of Agriculture. O ang magpapa-implement ho niyan, pag more than 50 million, kung hindi ako nagkakamali, sorry pero may ganyan hong senaryo na may certain amount na hanggang diyan ka lang. Kasi ang intelihensya namin dyan ay wala kang pakialam. Ang commission namin dyan ay wala kang pakialam. Kunyari ay Department of Agriculture. So, Regional Department of Agriculture ang magpapagawa niyan. Siguro, sa ilalim, siyempre DPWH pa rin kasi sila yung nasa technical. Anyway, yan po yung mga bagay-bagay. Ang sinasabi natin dito, hindi lang sa kapalpakan nyo ipakita ang inyong kapalpakan. Ipagmalaki nyo na ito ang aming ginawa. O ito, walang uga. Ito, walang uga, walang uga. Ito, walang butas, walang butas. Diba? Simentong ginamit namin dito, tumitigas. Diba? Ito ika diba? Ayun. Kaya sabi ko, ito'y pagpuna na ipakita nyo, ibandera nyo ang inyong kagalingan sa paggawa. Ipagmalaki nyo. Ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Sabi nga, wala na ho tayong oras mga kababayan. Wala na. Wala na tayong oras. Opo. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Uy, hindi tayo birang out ha. Dito. Ano po to? Dito ho sa amin. Kahit marakapulan, ditong paumaga, wala na hong brownout. Pilipino. Pulso. Edman Sera po, ang inyo pong nakasama sa palatuntunan. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino sa MI4. Noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. Palatuntunan, pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ng Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. MI4 na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo. Pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.